Ako, Carla, kung nagaganon ka ba? Yoga-yoga ka ba? Actually, na-try ko na yung Bikram yoga, kung saan sa heated room pa ginagawa. So, Okay. I mean, that's a different kind of yoga. Sana matry rin natin yun. Okay, pero alam mo, Carla, napakahalagang usapin naman yung sunod nating pag-uusapan ngayon. Ito yung programa sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Aquino. Ito yung Pantawid Pamilyang Pilipino Program or yung dati tinatawag tong 4Ps, no? Ngayon ay Pantawid Pamilya. Kasama natin ngayong umaga si Director Rodora Babaran, ang Director 3 at National Program Manager ng Pantawid Pamilya Program. Magandang umaga, Director. Good morning. Good morning din sa mga boss natin. So, ma'am, ano po ba yung mga benepisyo na nakukuha ng mga magiging part nitong programang ito? Oo. Yung ating mga beneficiary households, nakakakuha sila ng maximum of 1,400 per month kung sila ay susunod sa mga kondisyon ng programa. Sa wikang English, ang tawag natin sa programa, conditional cash transfer. Kasi bibigyan natin sila ng ayudang pinansyal kung halimbawa ang mga anak nila nilang papapasukin sa eskwelahan. Yung mga nanay na buntis ay magkakaroon ng pre- and postnatal care at mga anak sa tamang paanakan. At sila ay susunod sa mga patakaran namin, lalo na yung buwan ng pagdalo sa family development session. At kung may mga kondisyon tayo sa health tulad ng may deworming ang bata, merong vaccination, may mga supplements, may mga vitamin supplements na kailangan kunin nila sa health centers. Nabanggit nyo na, Director, yung mga conditions. So, ito lang ba? Yung mga nabanggit nyo lang, yung conditions, or are there more? Yun lang yung conditions. Kasi yung conditions na yun, nakalink dun sa objectives ng program. Gusto kasi natin na tumaas yung enrollment rate ng mga bata, lalo na yung nanggagaling sa mahihirap na pamilya. Gusto rin natin na pag naka-enroll sila, magpatuloy sila hanggang makatapos sila ng pag-aaral. Kaya meron tayong attendance rate na hinahanap. Dapat 85% of the time, every month, pumapasok yung kanilang mga anak. At ano naman, Director, yung criteria ninyo sa pagpili ng mga pamilya maging beneficiary na itong programa? Kinakailangan yung pamilya ay bahagi ng tinatawag nating National Household Targeting System o database ng mga mahihirap. Talaan ito kung saan nililista dito saan yung mahihirap, sino sila, ano yung mga katangian ng households na to. So, bukod sa pagiging mahirap na bahagi ng database natin, kailangan meron silang anak na mas bata pa sa gulang na 14. Kasi ang requirement nga natin is health and education. Kumbaga, yung programa natin ngayon, nag-i-invest tayo sa human capital development. Kasi gusto natin, pagdating ng panahon, hindi na sila kasing hirap ng mga pamilya nila ngayon. Okay. Pero standard po ba yung halaga na binibigay sa mga pamilya or is it depending on their status? Oo. Sa ngayon, depende sa bilang ng anak, pero standard yung amount. So, kapag ang bata ay patuloy na pumapasok sa eskwelahan, compliant, kumbaga, 300 pesos per month. Alright. Sa health naman, 500 pesos para sa buong household. So, lahat ng health conditions na applicable sa household, kailangan sundin niya para patuloy sila makatanggap ng 500 kada buwan. At yung isang bata, 300, kapag patuloy na pumapasok, maximum of 3 children. So, halimbawa, kahit mas maraming anak, 3 lang yung ating susuportahan. Kasi yung ating namang prinsipyo, hindi naman natin dapat iasa sa pamahalaan yung lahat ng pangailangan ng pamilya. So, meron lang tayong tulong na ibinibigay. Tsaka otherwise, it would encourage na, di ba, na palakihin pa yung pamilya, no, para lumaki yung benefit. So, Director, yung 1/4 pala, no, ito pala yung maximum, Maximum, na pwedeng yes. makuha. Yes. So, at minimum, kung sumunod sila doon sa mga conditions ninyo, 800. 800, yung 500 pwede for nilang health, makuha. and 300 for one child. Okay. And Director, nabanggit nyo rin kanina nung nagkukwentuhan tayo, yung didetermine ninyo poverty threshold. Imbes na declared yung income na sinusunod niyo, yung sinusunod niyo ay estimated income. Can you tell us more about this? Para mapasok yung isang sambahayan din sa aming database, meron kaming sinasagawang survey. So, nag-hire kami ng napakaraming tao back in 2009 hanggang 2011. Nagsisurvey kami ng lahat ng sambahayan, lalo na yung talagang may hirap. At doon, tinitingnan namin yung katangian ng kanilang pamilya. So, ano ba yung laki ng pamilya nila? Ano yung mga antas ng pinag-aralan? Ano yung antas ng kalusugan nila? Kasama rin yung anyo, yari ng bahay, ano yung mga appliances na meron sila doon. Lahat ng mga variables na yon, meron siyang karampatang value to estimate ano yung income ng household. Kaya hindi kami nagtatanong ng declared income kasi may tendency ang mga tao na mag-underestate ng income. So, hindi siya magiging reliable. So, gusto natin makita ano yung
actual na o yung closest to the actual income ng household. Kasi makikita mo naman yan, halimbawa kung mag-ara yung bahay, matibay, meron ba sila mga kasangkapan na mga magaganda o mga dekalidad. So, malalaman naman natin yung antas ng kabuhayan ng pamilya. Okay. And ngayon naman po, ilang pamilya na ang under sa program na ito? Oo. Sa ngayon, ang target lang kasi natin for this year is 3.8 million. But we have already exceeded the target. Ngayon, we're serving 3.9 million. Lagpas pa sa 3.9. Itong 3.9 million, Director, ito na ba yung lahat nung nasa determination ninyo ng nasa ilalim ng poverty threshold or hindi pa? Actually, dun sa database of the poor, ang listahan namin yun, merong more than 5.2 million households na mahirap. And out of that, tinignan namin sino yung mga eligible na may batang qualified. And determine namin na mga 4.3 million households. So, yun pa yung hahabulin namin hanggang 2016. Okay. So pagdating ng 2016, 100%, no? Yes. Lahat na ng nasa Eligible. ilalim ng poverty threshold Lahat ng eligible. at eligible doon Yes. sa programa. So how do we make sure na lahat nga ng pamilya na ito ay ginagamit yung tulong for good reasons? Oo. Alam mo yung sinabi ko kanina na monthly family development session, yung mga unang session doon is designed to orient the households. Ano yung programa, ano yung mga layunin nito, at ano yung mga kondisyon na dapat nilang tuparin. Kasama na rin doon yung mga patakaran namin. Halimbawa, pinagbabawal namin na ang mga households ay mag-involve in gambling, vices, yung tawag namin doon misuse of cash grants. So, ipinagbabawal namin yon. Kapag na-report sila sa amin at na-validate namin na sila nga talaga ay nag-misuse o hindi gumamit ng tama ng kanilang cash grants, maaaring maging dahilan yun ng kanilang pagkatanggal sa programa. May mga proseso tayong susundan, mga ilang offenses naman before sila matanggal. So how has it been, Director, yung pag-monitor natin sa mga pamilya? Ba yung kanilang standards of living? Ang measure namin ngayon, yung routine monitoring namin is on the compliance rate. So what we've seen so far since the time na nagsimula kami, patuloy na tumataas yung compliance rate, lalo na sa education tsaka sa health. Ano yung in layman's term, mas maraming bata ang nag-enroll, patuloy na pumapasok, mga bata at mga nanay na patuloy na nagpapatingin sa ating mga public health centers. So magandang indication yon. Doon naman sa sinasabi mo siguro mas outcome o may sabi natin na impact ng programa, base doon sa aming impact evaluation, napatunayan na nakakatulong nga itong Pantawid Pamilya sa pagpapataas ng enrollment rate, attendance rate sa elementary. So, ganun din, nakikita natin tumaas ang enrollment kahit sa daycare, tapos mas maraming nanay ang nagpapakonsulta sa health center. Kasi malaking usapin yun kapag andyan lang yung serbisyo, hindi naman pinupuntahan ng mga tao. Right. Sa pamamagitan ng conditional cash transfer o ng Pantawid Pamilya, nagkikreate tayo ng demand for public services, and in the end, yung ating mga lokal na pamahalaan, mapipressure na mag-provide ng supply ng services. So, in a way, nakakatulong siya sa governance din. Actually, alam mo, Carla, Director, iniisip ko rin kung gaano kalaki nga ba yung impact ng kapag bibigyan ka ng, kunyari, 1,400 sa isang buwan. Magkano ba yung kinikita, Director, usually, ng mga pamilyang beneficiary kada buwan? Actually, yung mga households are way below the poverty threshold, di ba? Lalo na yung lumabas ng nakaraan ang sinasabi, dapat kung may pamilya ka na 5 miyembro, nationwide to dapat mayroon kang income na at least 5,700 para hindi ka masabing below the poverty threshold. At kami, meron din kaming pagtatayak kung ano yung estimated income ng mga households namin based dun sa profile na nakuha namin, and they are way below the poverty threshold. And what the cash grants do for them is that ini-estimate namin we can contribute 1/5 or about 20% of the poor's estimated Na income. required income, Oo. no, ng 5,700. 1/5 lang. I guess in terms of education, malaki rin yung tulong nito. Kasi nga, yung mga gastos lang naman for the children is yung miscellaneous fees, so yung baon. Since yung textbooks and yung tuition, wala naman silang binabayaran. So, that's another positive thing from the program. Pero aside from the Pangtawid Pamilya program, what are some of the other ways, do you think, na parang matutulungan ang problema ng kahirapan sa ating bansa? Actually, centuries bago tayo nakarating sa sitwasyon na napakalawak ng kahirapan, and we believe na hindi rin siya madali ang masusolusyonan. Yung Pantawid Pamilya, by the name itself, pantawid lang siya. Gusto namin na hindi na mag-further deteriorate yung human capital ng mga pamilya, lalo na yung mga bata, habang dumadanas sila ng ganitong sitwasyon. Pero, kapartner ng pantawid, meron kaming mga sustainable livelihood interventions,
may community-driven development program para ma-empower yung households, yung mga communities na mag-participate sa local governance to decide on programs and projects of the government that should benefit and address their concerns. So yun. Marami kaming mga coordination effort sa loob ng DSWD, tsaka sa mga partner na ahensya ng pamahalaan, kahit sa pribadong sektor, para mapagtagni-tagni natin yung mga pangangailangan at kung baga, hindi lang pantawid pamilya ang pakikinabangan ng may hirap. Talagang nakakatuwa. No? Actually, ako talaga, tuwan-tuwa ako dito sa programa ng Pantawid Pamilya program. Kasi meron mga magsasabi, no, hindi ito yung development na kailangan ng bansa. Pero totoo yun. No? Hindi naman talaga ito kasi yung development project. No? Ito yung pantawid nga, di ba? Habang umuunlad yung ating bansa, hindi naman pwedeng maiwan lang, di ba? Yung mga mahihirap, no? Na mag-aantay na lang sila hanggang dumating yung panahon na mayaman na yung bansa, di ba? Kailangan nila ng kaunting tulong, no? sa kasalukuyan. At ito ang nagsisilbing sagot para dyan. So, meron po ba kayong final message para sa ating mga viewers? Okay, hinihikayat po natin ang ating mga boss na sana suportahan yung pagpapatupad ng ating programa at sana kung meron silang mga nakikitang mga ka-report-report o mga naisip nilang katiwalian o hindi magandang implementasyon, sana ay ipagbigay alam nila sa amin. Meron kaming mga opisina sa lahat sa regional offices ng DSWD. Meron din kaming text hotline. So, 0918-912-2813. Ay, maraming salamat, Director. Yan po si Director Rodora Babaran, ang National Program Manager ng Pantawid Pamilya.